Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pong muli ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa 16 na kabanata na ng aklat ng Exodus. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Turuan niyo po kami, Panginoon, mangusap ka sa puso ng bawat isang makakarinig ng inyong mensahe sa oras na ito, Lord. Ikaw ang siyang kumilos at ikaw ang siyang patuloy na maparangalan sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Muli po tayo ay nagbabalik sa ating pag-aaral at ito po ang 16 na kabanata ng aklat ng Exodus, ang ikalawang aklat ng Old Testament. So sabi po dito sa sa chapter 16, dito at ating makikita ang mga kagilagilalas na gagawin ng Panginoon sa pag-provide ng mga pangangailangan ng kanyang bayan. Kung saan, dito rin natin makikilala ang mana at ang pugo. Ayan, kung paano ito ipinadala ng Panginoon sa kanyang kaparaanan. Sabi po sa verse 1, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At 15 araw ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Shin, sa pagitan ng Elim at Sinai. So kung babalikan po natin mula nang umalis sila sa Egypt, mababasa natin yan sa Exodus chapter 12 verse 18. Ang sabi doon, in the first month, on the 14th day of the month. So ibig sabihin, kung ating susumahin, ito po ay nasa halos isang buwan mula nang sila ay lumabas sa Ehipto. At matatandaan po natin na yung lugar na Elim, ito yung lugar kung saan ay pwede silang magpahinga. Yung lugar na kumbaga dito ay komportable sila. Kasi nga, 'di ba, according po doon sa pagsasalarawan sa lugar na ito, itong Elim na lugar ay merong 12 balon at 70 puno ng palma. So dito, hindi nila kailangang magutom at hindi rin nila kailangang mauhaw. Ano po? So mula sa Elim, papunta sila sa Sinai. Ito pong Sinai, ito yung lugar kung saan kakatagpuin nila ang Panginoon. So yung space, yung pagitan ng Elim at ng Sinai, ito po yung tinatawag na wilderness. Although yung sinasabi po dito ilang ng sin, hindi ibig sabihin na sin as kasalanan. Pero ito po, kasi yung zin talaga na pagkakasulat dito, supposed to be is Z-I-N, po. Pero, dahil dito sa pangyayari na to, dito sa buhay ng mga Israelita, po, dito makikita natin na napakarami nilang nagawang kasalanan sa lugar na ito, dito sa wilderness of sin. Verse 2, sabi ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit, araw-araw. Basin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila maghapon. Sa pamamagitan nito, isusubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Wait, puntahan po muna natin yung verse 2. Ayan.
Dito na naman sila, no? Andito na naman sila sa pagrereklamo sa verse 2, no? Ang sabi ng mga Israelita sa verse 3, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Dito po parang naisip ko, bakit ganun kadali, no? Yung reklamo. Pwede naman silang mag-ask ng help, no? Kasi tandaan po natin, magkaiba yung asking and complaining, 'di ba? Magkaiba yung nag-a-ask ka ng help doon sa nagrereklamo ka, kasi pagko-complain is para na rin siyang pagre-rebel, 'di ba? So dito po makikita talaga natin na iba yung attitude ng mga Israelita. Dito po makikita natin yung dahilan ng pagrereklamo nila ay dahil sa nauubusan na sila ng pagkain, no? Matatandaan natin na umalis sila ng Egypt, no po, na kumbaga parang dahil sa tagal nila na naglalakbay, syempre po nakoconsume nila yung dala-dala nilang pagkain. At dito, nararamdaman nila na nawawala na, nauubos na, no? Kaya ito, nagko-complain na sila. And pwede rin na meron silang mga pagkain na kinakain sa Egypt na hindi na nila natitikman dahil nga nandun sila sa paglalakbay. So, nakikita din po natin dito yung ating sarili, 'di ba? Na nag-crave tayo dun sa mga dati nating kinakain, na kumbaga parang namimiss natin yung mga dati nating ginagawa. Yan, so parang mga factor to na kung bakit hinahanap ng mga Israelita yung mga dating meron sila. Kagaya nga po ng sinabi ko, maaari lang na may mga namimiss silang food. Kasi wala pa namang natala na nagutom sila or may namatay sa kanila sa sobrang gutom or sa sobrang dehydration. No? Wala din namang naitala dun sa kanila na kailangan nilang katayin yung kanilang mga dala para lang may makain. Wala pang ganun eh. Pero dito makikita talaga natin na meron silang hinahanap na dati nilang ginagawa, kasi ang sabi nga nila, buti pa, 'di ba? Sabi nila, buti pa sa Ehipto nakakakain kami ng karne at tinapay. So ibig sabihin, hindi naman sila nagutom na talaga, kundi meron silang pagkain na namimiss na hindi nila nakakain sa ngayon. Ito po ang danger kapag ang tao ay nakatingin sa past, hindi dun sa future. Kasi kung sa tutuusin, ang daming pangako ng Panginoon doon sa lugar na pagdadalhan sa kanila. And yet, ang nakikita nila at ang pinupukosan nila is yung nakaraan nila. Ano po? So, ito sana maging paalala sa atin na dapat yung ating paningin, yung ating atensyon talaga, mabalanse natin siya. Or, mas maganda na ituon pa rin natin siya doon sa hinaharap. And nakikita na natin sa last part ng verse 3 na sabi nila dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. As if talaga, na parang tinitingnan nila na talagang sinadya ni na Moises at Aaron silang gutumin. Ano po? So, tandaan natin kapag meron tayong puso na mareklamo o pusong mareklamo, ang dali nating manisi, ang dali nating mag-akusa, no? So, yan po ang iingatan natin para hindi tayo magkasala sa Panginoon at sa ating kapwa. Verse 4 yan, sabi nga ulit, sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulunan ko kayo ng tinapay mula sa langit. So ito na, merong remedy si Lord, ano po? At nakakatuwang isipin na si Lord hindi siya nauubusan ng kaparaanan para ibigay yung, hindi lang yung kailangan natin, kundi pati yung mga gusto natin. Yan. At sa kanyang pagbibigay, no, sa kanyang pag-supply ng ating kailangan at nais, meron siyang instruction. Ayan. So sabi niya dito, araw-araw palalapasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito, isusubukin ko kung susunod sila sa aking pagubilin or tuntunin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Ayan. So dito, nakita natin yung provision ng Panginoon, may kaakibat siyang tagubilin. Meron siyang rules, no?
At isa po sa mapapansin natin dito, no, sabi niya pauulanan ng tinapay. Alalahanin natin, yung tinapay, hindi naman siya pinapaulan, no, kundi siya ay ginagawa, minamasa. Pero dito, grabe si Lord, no, kasi papaulanan niya ng tinapay ang mga Israelita na matitigas ang ulo. Ayan. So, dahil si Lord ang nagsabi, for sure, gagawin niya ng Panginoon. Tandaan po natin, no, hindi limitado ang Panginoon sa paraan kung paano niya ipaaabot sa atin ang mga bagay na hinihingi natin. Ano po, marami siyang mga bagong kaparaanan, marami din siyang, gumagamit siya ng mga common na resources, pero marami rin siyang binibigay sa mga unexpected na resources. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit kaya ako binigyan ni ganito ng blessing? Hindi naman kami close, di ba? And then, makikita mo na kailangan ko talaga to pero hindi ko maintindihan bakit siya ang nag-abot. Yan. So, may mga bagay na hindi natin inaasahan, pero inaalaw ni Lord na mangyari para makita natin na si Lord kaya niyang gamitin ang lahat ng tao, ang lahat ng bagay, ang lahat ng kanyang nilalang para lang matanggap natin yung hinihingi natin. Ayan, makikita natin dito, pinangako ng Panginoon, papaulanin niya ng bread. Pero hindi niya sinabi na ibibigay niya or ilalagay niya sa bibig ng tao yung tinapay, no? So dito, though si Lord yung magpo-provide, ang tao pa rin yung aakto, ang tao pa rin yung magtatrabaho para i-gather yung kanyang mga ibinigay sa bawat araw ng buhay. At depende dun sa kanyang rules. Sabi niya kasi dito, pagdating sa ika-4 na araw, dodoblihin nyo yung inyong kinukuha. Ayan. Ayan. Dito sa alituntunin ng Panginoon ay meron ditong pwedeng or nais na makita ang Panginoon. Ang kanyang bayan ba ay magiging masunurin sa kanya? No? Tutupad ba sa alituntunin itong kanyang mga bayan, no, sa kanyang bayan, or dito pa rin sa pag-gather ng kanilang kakainin everyday ay magpapatigas pa rin sila. Yan. So ito po ang magiging testing, ito po yung magiging testing way ni Lord sa kanila. Verses 6 to 8, sabi dito, pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa kanya kayo nagre-reklamo. Hindi sa amin. Dinugtong pa ni Moises, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto niyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Sa last part ng verse 6, sabi ni Moises dito, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Para maiisip natin, kulang pa ba ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa kanila para maging katibayan na ang Diyos talaga ang naglabas sa kanila sa Ehipto? Diba, parang mag-iisip tayo na kulang pa ba yun lahat ng miracles ng Panginoon mula sa mga salot, mula dun sa paghahati ng dagat, 'di ba? Doon sa mapait na tubig. Kulang pa ba 'yon para kumbaga para maging confident sila, para sobrang maniwala sila na si Lord talaga ang direktor ng kanilang paglabas sa Ehipto? Kasi dito po makikita natin sa kabila ng napakadami nilang naranasan, parang kulang yung experience nila, no? Para pagkatiwalaan nila ng matindi ang Panginoon. Yan. Kaya naman dito sa verse 6, talagang sinabi ni Moises na mamayang gabi mapapatunayan ninyo. Ayan. So, si Lord, kapag kulang pa, talagang maggagawa at gagawa pa rin siya ng mga
kamanghamanghang bagay, no? Para ipakilala yung sarili niya sa atin. Ganyan siya ka-merciful, ganyan po siya ka-loving sa atin para mas lalo tayong lumapit at magtiwala sa Kanya. Sabi po dito ni Moises, sa umaga makikita ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, yung tinapay, hindi yan ipinapaulan. Yan ay minamasa, ginagawa yan ng tao. Pero dito, gagawin ng Diyos na ipaulan or ipadala sa kanila yung tinapay sa kabila ng hindi naman nila ito ginawa or hindi nila ito niluto, hindi nila ito hindi dumaan sa proseso ng tao. Ano po? Imagine natin, kung sa tutuusin, siguro kung tayo tao, tapos binibigay na nga natin yung pangangailangan nila, pinatunayan na natin yung ating sarili, and yet ganito pa rin sila magreklamo, siguro parurusahan na natin, ano? Pero grabe yung ginawa ni Lord na sa halip na parusahan niya, binigyan niya ito ng tinapay, no? Pinadalahan niya ito ng tinapay na pagpapakita ng kanyang kabutihan at kahabagan, no? At nakikita din natin dito yung statement ni Moises na yung reklamo ninyo hindi naman sa amin, no? Yan ang reklamo nyo ay sa Panginoon. Dito, minsan or kadalasan nakakalimutan ng tao, no, na yung pag-complain, yung pagrereklamo nila, hindi naman sa kanilang leader, no? Kundi doon sa direktang nag-uutos, no? Kasi ang mga leader, yun naman talaga is instrumento lang ng Panginoon na maiparating sa atin yung mensahe ng Diyos, yung utos ng Diyos, yung alituntunin ng Diyos, at sila din yung nagpaparating ng ating mga hinaing sa Panginoon. So, every time na tayo nagko-complain, every time na tayo ay nagre-rebel, hindi naman tayo nagre-rebel or hindi tayo nagko-complain, hindi tayo nagko-question doon sa leader natin na ginagamit ng Panginoon. Sa halip, tayo ay kay Lord nagko-complain. So, yun po yung dapat na makita po natin dito sa statement ni Moises. And then, kung pinangakuan sila ng tinapay sa umaga, sa gabi naman pinangakuan sila ng karne. Kaya ang sabi po ni Moises sa kanila na sa gabi or sa dinner, bibigyan kayo ng Diyos ng karne. Verse 9, sabi dito, sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay umarap kay Yahweh sa gawi ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip siling bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. So, sabi po dito, nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa ulap, no, kaluwalhatian ni Yahweh. Pero hindi naman po sinabi na narinig nila yung boses ng Diyos kung paano kinausap ng Diyos si Moises. Though, alam naman ni Moises, no, na alam ng Panginoon yung mga pagrereklamo ng bayan. At alam din ni Lord na alam na rin ni Moises kasi nga based yun sa pagsasabi ni Moises na kung kayo nagrereklamo hindi sa amin kundi sa Panginoon. Pero ginawa ng Panginoon pa rin na sabihin ito kay Moises sa harapan ng bayan ng Israelita. Di ba po? Kaya pinaharap ng Panginoon yung mga tao sa yung buong bayan, ano po, pinaharap ng Panginoon ang buong bayan sa Kanya. Verse 13, sabi dito na magtatakip silin, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi na ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanong sila, ano ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. So, yan, nakikita po natin, nakubera, no? Dito dumagsa ang pugo, sa kampo ng mga Israelita.
Alam niyo po ba na ang pugo ay isa sa pinaka-paboritong ulam ng mga Ehipto? Yan. Kasi isa po ito sa may pinaka-masarap na karne ng mga ibon. So, kung anong ginawa ng Panginoon, obviously, ay sa kanyang kapangyarihan na po na maipon niya mga ibon na ito at talagang dinagsa niya doon sa kampo ng mga Israelita. Again, ito ay pagpapakita ng kahabagan at kabutihan ng Diyos na sa halip na pagpapalo, binigyan niya ng pagpapala ang mga Israelita sa kabila ng kanilang pagiging mareklamo. At kaya sabi nga sa verse 14, nakita nila na yung makapal na hamog na nung matuyo ito, nakita nila yung maninipis, maliliit at maninipis na bagay na parang pinipig. So, ibig sabihin, hindi siya ganun kadaling pulutin, kundi talaga kailangan nilang salukin, kailangan nilang maingat na ipunin yun para makuha nila according sa kanilang mga pangangailangan. So, tandaan po natin, si Lord, pag nagbigay siya ng blessing, hindi yung blessing na kagaya ng inaasahan natin na isusubo pa sa bibig natin, kundi meron talaga siyang ipapagawa na kabahagi natin, no? Kasi doon natin maipapakita na nakikipag-participate tayo doon sa needs natin at doon sa kaparaanan ng Diyos na makamit natin at ma-enjoy natin yung ating pangangailangan. Alam niyo po, according sa Jewish legends, yung manna o yung tinapay or bread from heaven na tinatawag ay iba-iba yung lasa, no? Wala siyang common taste. Kumbaga parang iba yung magiging panlasa mo, iba yung magiging panlasa ko. So ito talagang yung for me, parang naiisip ko na parang ibinibigay yung lasa na gusto mo. Yan, ganyan. So, mag-fit siya sa kahit kanino kasi grabe si Lord. Parang, alam niyo po ba, iba-iba yung mukha ng blessings na natatanggap natin. Pero, pare-parehong nasasatisfy niya yung pangangailangan natin, no? So, syempre, kagaya ng yung isa mahilig siya sa vegetable, yung isa mahilig siya sa meat, yung isa mahilig siya sa fish. Kumbaga, kung bibigyan halimbawa itong tao na to bibigyan siya ng meat, hindi naman siya mahilig sa ganun. Ito bibigyan siya ng fish, hindi naman siya mahilig sa ganun, di ba? So parang, di ba, parang mahirap siyang gawin. Kaya grabe yung kapangyarihan ng Panginoon, isang pagkain, pero masasatisfy yung panlasa ng bawat isa kahit iba-iba kayo. Ayan. So, wala naman pong statement yun sa Bible, pero it's according to the Jewish legend na parang makikita natin na ang galing lang, no? At ako medyo naniniwala ako doon kasi hindi magbibigay si Lord ng isang bagay na hindi makakasatisfy sa atin. Sa ating mga pangangailangan. Kaya naniniwala po ako na yung pagkain ibinigay ng Panginoon is fit sa panlasa ng bawat isa. Ang sabi nga po ng Jewish legend, sabi niya kapag bata yung kumain, ang panlasa niya dun sa tinapay is parang milk. Yan. Kapag medyo kabataan na, ang panlasa niya ay parang honey. Ayan. Kapag may sakit, ang panlasa niya parang yung barley na merong oil and honey. So depende talaga doon sa panlasang hinihingi. I mean, doon sa mag-fit doon sa panlasa ng taong mag-take nito or kakain nito. Ang pagbibigay po ng Panginoon ng pangangailangan ng mga Israelita o ng kanyang bayan ay pagpapakita po or pagtuturo ng Panginoon sa kanila ng isang magandang aral kung saan dapat sila ay magtiwala sa Panginoon, no? Dumipende sila sa Panginoon. At ito rin po ay perfect illustration po ng kaparaanan ng Diyos para sa cooperate niya sa tao kung paano niya maibibigay yung pangangailangan ng tao. Tignan po natin na bakit sinabing pakikipag-cooperate kasi hindi binigay ni Lord yung, again, ulitin ko, yung tinapay at yung karne
na nasa kanila ng hapag or nasa kanila ng mga kamay at isusubo na lang. Kundi, binigay ni Lord ito sa ground at yung tao kukunin na ito sa ground para kainin. So, laging may participation yung tao pagdating po sa mga material na pangangailangan. God will provide your work. So, ikaw magtrabaho para ikaw ay sahuran. Ayan. So, huwag tayo lagi, Lord, kailangan ko ng ganito. Then, we're expecting na bigla na lang siyang bubulaga sa harapan natin. No. May mga bagay na inaabot sa atin, pero may mga bagay na kailangan nating makipag-cooperate sa Panginoon. Alam niyo, meron pa nga nag-strike dito yung sa verse 15. Sabi na hindi nila alam kung ano yon. Kaya nagtanong sila kay Moises. Dito makikita po natin na may mga, alam natin na si Lord yung magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Pero pag nandyan na, parang tinatanong, ano to? Diba? So, minsan hindi natin na-recognize na yung bagay na dumating sa'yo, yung blessing na dumating sa'yo, yung pala yung hinihingi mo kay Lord. At yung pala yung binibigay ni Lord sa'yo, yung pala yung kaparaanan ni Lord para satisfy yung pangangailangan. Ayan. Alam niyo po kung bakit. Kasi sometimes, yung hinihingi natin, gusto natin, dadating siya sa atin, exactly sa kung ano yung hinihingi natin. Pero tatandaan natin na ibibigay sa atin yung pangangailangan natin according sa kalooban ng Panginoon. According sa kaparaanan ng Panginoon. Verse 16, sabi po dito, itong utos, so yan, sabi ko nga po sa inyo kanina, meron siyang alituntunin, meron siyang instruction pagdating sa verses 16 to 19. Sabi niya, let every man, ang bawat isa ay kukuha according sa kanyang pangangailangan, no? So, dyan. So, dito makikita po natin na ang Panginoon ang nagbigay at yung tao kung sinong kakain, siya yung kukuha, no? Wala ditong, oy, ikuha mo na lang ako. O, oy, babayaran kita basta ikuha mo ako. Walang ganun no? Kasi kailangan kung sino yung kakain, siya yung kukuha. According yan sa kanyang pangangailangan. Or kung meron man siguro sa family na hindi kaya, no? So, isasakop yun nung kung sino yung responsible doon. Verse 20, ngunit ang ilan sa kanila hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang tinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y natutunaw. Wait lang, balikan po natin yung verse 17. Ang sabi kasi sa 17, namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Siyempre po, kung yun yung pangangailangan mo, hindi naman talaga same yung amount na kayang take ng bawat isa, ano po. So, merong kumuha ng konti, merong kumuha ng marami. Ngunit, natakalin nila ang kanilang nakuha. Ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. So, ano yung gustong ituro nito sa atin? Pinapakita po dito, no, na kapag si Lord yung nagbigay ng instruction, huwag tayo mag-worry, no? Huwag na nating problemahin yung araw ng bukas. Basta sinabi niya, yung sapat ngayong araw, yun yung kainin natin, yun yung kukunin natin. Magtiwala tayo na hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Sinabi nga po ni Moises sa verse 19 na huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. So, ito ay paalala, ano po? Pero, alam nyo, yung parang common kasi sa tao na parang iniisip na nila yung bukas, kung ano yung mangyayari bukas, ano yung kakainin ko bukas, ano yung baka ganito bukas, baka walang dumating na ganito, baka magutom tayo, yan, no? Kaya talaga tayo pag merong instruction si Lord, no ifs and buts talaga, kasi doon tayo disalign, doon tayo nagkakasala. Kaya sabi sa verse 20, yung ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. So, inuod, bumaho ang itinira nila. No? Kaya nagalit
Si Moises, yan. So, alam niyo po, dito kasi yung hindi pagtitiwala is ibig sabihin, hindi pagsunod ay kawalan ng pananampalataya, no? Kasi syempre, di ka sumunod kasi nga, parang sinisave mo na yung sarili mo para sa araw ng bukas. Hindi mo nga alam kung anong mangyayari. Pwedeng bukas, wala ka na, patay ka na. So, wala na talagang, hindi mo na rin makakain yun. Or pwede naman na, bukas mas dadagsa pa. So, syempre, hindi mo naman gustuhin na kainin yung luma. Syempre, doon ka pa rin sa bago. Ayan. So, dapat, kung ano yung talaga yung instruction ng Panginoon, doon po talaga tayo susunod. Bilang pagpapakita ng pagsunod at pananampalataya. Kaya naman, dahil dito, natuto sila, no? Kaya sabi sa 21, mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y matutunaw. So, parang ganito lang. Halimbawa, ngayon, malaki yung income mo. And then, alam mo, na sinabi na, huwag ka nang magsisave. I-enjoy mo na yan ngayon. Kumain kayo, libre mo yung family mo. Tapos, biglang, kinabukasan is nakita mo wala ka na. Hindi mo na nagtipid ka ngayon kasi naisip mo bukas, kailangan ko to, ganyan. Tapos, biglang, wala ka na pala bukas. Ano po? So, sayang naman yung itinago mo na dapat na-enjoy mo na sana. Ayan. So, kailangan po talaga na naka-inline tayo dun sa nais ng Panginoon. Pinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga sa kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Dito po sa verse 23, no? Sa Tagalog, sabi araw ng pamamahinga. Pero sa English po, ang ginamit dito as Sabbath day. Kung saan ito yung first mention sa word na Sabbath, no? And dito ay talagang binigyan ng utos ang Panginoon na i-honor nila ang araw na ito. Verse 27, ngunit ng ikapitong araw ay mayroon pa ring mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga, kaya tuwing ika-6 na araw ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ikapitong araw ay wala nang lalabas. Ayan. So, dito makikita talaga natin, no, hanggat hindi nila na-experience, hindi sila naniniwala. Sana hindi tayo ganun, no? Maniwala tayo sa salita ng Panginoon, sa utos ng Diyos. Kasi ma-experience man natin or hindi, alam nating totoo at makapangyarihan ang kanyang salita. Verse 31, mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa plot. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh, kumuha kayo ng kalahating salop ng mana, itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging anak at mga apo ang pagkain ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. And alam niyo po ba, itong mana na to, itong pinakuha ng Panginoon na to, ito ay nandoon sa Ark of Covenant. Yung mga mahahalagang bagay na ginawa ng Diyos, merong mga proof po na talagang pinanatili nila, no, iningatan bilang alaala at para merong makita ang mga susunod na henerasyon. At yun po ay nilagay nila sa Ark of Covenant. So yung tinapay na pinadala ng Panginoon ay tinawag niyang mana, na ang ibig sabihin what is that, no? Kumaga parang kinuha, hinango yung pangalan ng tinapay na to sa kung paano nagtanong ang mga Israelita patungkol sa bagay na yon. Verse 33, sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salups na mana. Pagkatapos ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaba ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit na sa 4 na litro.
So sana po ay napagpala tayo sa story, no, ng mana at pugo na ipinadala ng Panginoon sa panahon ng mga Israelita, kung saan ay hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Kaya muli po, salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Goodbye!